Inahinyahan na lumuhod. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung tuwirang lahat lang ng anak niya ay magtitibay sa pagtanggap, pagkilala sa Kanya, matututunang lahat na ang buhay ay sadyang pahiram lamang at ang katawang tao ay nagmula sa alabok. Tutubo ang nais na pahintulot na tumubo, at ang bawat tumubo sa kalooban din ng nagpahintulot, kapag kalooban na hindi pa ito dahilan ng kamatayan, ay may kaparaanan upang maparang. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Nainip po ba kayo? Pagpaumanhin po ninyo, sapagkat kapag ika'y naglilingkod, kapag ang dinahilan mo't kinatwiran ay puyat ako, pwede na akong hindi sumama, pagod ako, excuse muna ako, di ka tapat na lingkod. Ang tinuro po at natutunan ko sa Panginoon, sa pakikibahagi, sa pagmamahal, sa pakikitungo sa kapwa-tao, kapag binigay mo ng may pag-ibig ang sarili mo, kapag binahagi mo ang sarili mo ng may katapatan, hindi mo mararamdaman yung pagal na katawan. At yan naman po ang pawang katotohanang nagaganap. Kaya naman habang ikaw ay naglilingkod, may nararamdaman ka man kung magkaminsan, ang pinaglilingkuran mo ang nagpapasaya sa'yo, maaliw, nagpapalakas ng kalooban, nagbibigay ng katatagan, nagpapasigla ng katawan. Sadyang kapag ang umiral sa katawan ng tao ay ang kalooban niyang bilang tao, lahat po ng tao'y mahina sa sakit. Lahat po ng tao'y ayaw magkasakit. At lalo't higit, lahat ng tao ayaw mamatay. Subalit kapag ikaw ay nasa Panginoon at ang Kanyang karunungan ay natutunan mo, maunawaan mo ang buhay ay pahiram lamang, na lahat ng pinahiram ay binabawi. Kapag binigay ito, wala nang bawian. Subalit, maliwanag ang katotohanang tinuturan, pahiram ang buhay. Sa makatwid, ang pinahiram ay may takda ang pagsoli, ang pagbabalik. Subalit, maraming katauhan ay hindi ito maunawaan. Nagiging dahilan ng pagdaramdam, nagiging dahilan ng paglayo, nagiging dahilan ng pagkagalit, paghihinanakit, at pagtugot sa pananampalataya. At yan ang binubuhay sa dakong ito. Ang ikaw ay matutong anak ka ng Ama, na ang nais niya ay kumilala sa Kanya, na kapag ibinigay mo sa Kanya ay hindi ka nagtatanong, hindi ka nag-aalinlangan, at lalo't higit hindi ka manghihinawa. At siya nawa ang kamtin ninyo sa dakong ito.
At ito'y kakamtin ninyo kung nakikipagtotoo kayo sa Kristo. Kung kakamtin ninyo ito'y kayo rin ang masisiyahan. Kayo rin ang magagalak, kayo ang maliliwanagan. Sapagkat ito lamang ang dapat ninyong tandaan, mga minamahal ko. Kung minsan, ay nagpapatiwakal, subalit dito namatay. May paraan para buhayin. Kung minsan naman, naglalakad lamang sa daan, bigla na lamang nahilo, yung pala'y oras na. Kung minsan naman, ang saya-saya, kamukat-mukat mo, may karamdaman na siya. Ganon ang buhay. Kaya't kapag dindib ang buhay, talo ka. Kaya ang binibigay ng Espiritu ay liwanag, pangunawa, pagpapalakas ng loob, pagpapahayag ng liwanag ng kaisipan. At kung kayo ay makapagninilay sa dakong ito'y kakamtin nyo yan. Ito ang pakinabang sa bawat nakikinabang ay natututo sa buhay niya. At ito ang nais ng Ama, ang matutunan mong ikaw ay may hangganan, may simula, may wakas ang buhay. Kaya, upang ito'y kamtin ninyong lahat at maging marapat sa inyong pagtanggap, inyong pakinggan ang mula sa Eklesiastiko. Anak ko, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok. Subalit, tinuran man yaon, Ama ang katatagan mo, Ama ang buhay mo, Ama ang lakas mo, Ama ang lahat sa iyo. Ito ang nagiging dahilan kung bakit maraming nilalang ang nagsasabing mahirap lumapit sa Diyos. Sapagkat kapag lumalapit ka, marami kang pinagdaraanan. Subalit, ang nagpapatotoong mga nauna na ginamit ng Ama ay tigib ng kapuspusan ng pangunawa upang ipaunawa na walang napahamak sa paglapit sa Ama, na walang nakamatay sa paglapit sa Kanya, kundi ang namatay ay binubuhay at ang nanghihinay na palalakas. Ano ang binubuhay? Yung pananampalataya, ang pananalig. Kaya lumalakas ang loob, lumalawak ang pag-iisip, nakakaunawa sa mga bagay na dapat ay unawain. Kaya't umuusad ang panahon, ang bawat araw ay masaya, maligaya ang may taglay ng ganitong karunungan. Maging tapat ka at magpakatatag, huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya. At yan ang pawang katotohanan. Kung minsan, magtatanim ang tao, nabigo siya, nalugi, naghasik siya, walang inani, kinain ng uod, dili kaya ay walang nagsitubong maganda para mamunga ng maganda. Kung minsan na may namuhunan sa negosyo, natalo, nalugi. Kung minsan naman namuhunan sa anak para makapagpaaral kahit utang lamang, nag-asawang anak. Kung minsan naman nakipagsapalaran, nagtungo ng ibang bansa kahit utang lamang, pinahintulutan namang makaalis. Nakaparoon naman sa bansang tinunguhan, subalit hindi niloob na pagpalain. Iba't iba ang kaganapan sa buhay ng tao. Subalit lahat ng dumadaing, lahat ng may reklamo, lahat ng nabigo, buhay pa rin naman. At ito ang hindi nasusuri ng tao. Kung ikaw ay walang ama at walang may hawak ng buhay mo, sa kabila ng pagdurus at kasawian mo, ba't buhay ka pa? Nang dahil hindi mo pa takda, nang dahil hindi mo pa oras. Subalit, kung minsan naman sa kalusugan, doon ka pinagmamasdan.
isa kang athletic, isa kang napakagaling, subalit napilay ka. Naging dahilan para mawala ang pangarap mong maging isang bida sa iyong laro. Marami ang kabiguan kung babaybayin ng tao sa lupa, subalit sa bawat kabiguan nandiyan ang Ama. Nagpapalakas ng kalooban, nagpapasaya ng kalooban, nagpapaligaya ng kalooban, nagpapatibay ng kaisipan upang ikaw, anak niya, ay makalaban. Marami ang bawat dinaraanan ng tao, subalit sa bawat pinagdaraanan, hindi nakalimot ang Ama. Hindi nawalay siya at lalong hindi lumayo. Ang tao ang lumalayo. Ang tao ang lumalayo, hindi ang Ama. Kaya't kung lalapit lamang ang lahat ng anak niya at tutugon sa kanyang kalooban, sa kanyang kagustuhan, ano ang kasawian na di magiging katagumpayan? Kung nais mong matiwasay habang nabubuhay, tanggapin ang anumang ipagkaloob niya sa iyo. Tiisin mo ang kadustahan kahit ano ang nangyari. Kung ang ginto'y dinadali sa isapoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. At dito ngayon pumapasok ang pagsusuri ng Ama sa kanyang mga anak. Sino nga naman ang mapipili? Sino ang maitatanging kanya at masasabi niyang, ito ang anak ko. Ito ang anak kong kinalulugdan, na sa kabila ng kanyang pinagdaanan, hindi niya ako tinalikdan. Lalo niya akong inilapit sa kanyang puso. Lalo niya akong hinanap sa kanyang sarili. Lalo niya akong itinatak sa kanyang isip at lalo sa akin nangunyapit. Kaya, hinulagpos ko sa lahat ng kanyang pait, pinatamis ko. Sa lahat ng dagok niya, ako ang kalasag niya. Sa lahat ng hinagpis niya, ako ang katugunan niya. Kailan ito makakamta ng tao kung lahat ng anak ng Ama'y marupok na totoo? Mahina sa pagtitiwala, malayo ang damdamin, madilim ang kaisipan, ayaw makibaka, ayaw lumaban, ang nais ay galak, ang nais ay kalakasan, kalusugan lamang ang kahalagahan. Subalit sa Ama, may karamdaman ka. Maari kanyang pasayahin, maari kanyang pagalakin, maari kanyang palakasin, maari kanyang tanglawan, kung hindi mo siya iiwanan at sa kanya ka mangungunyapin. Ganyan ang iyong magulang na tapat. Yan ang totoo mong magulang na masasambit. Kilala ka? Tarok isip mo? Nabasa niyang laman ito? Damdamin mo'y napasok niya, kaya wala kang malilihim sa kanya. Subalit ilan nga ba ang tao na sa kabila ng mayroong salapi, ang uunahin ay pananampalataya, ang tatanggapin ay pananalig, o ilan kaya sa maraming nilalang, ang pangahas ay may salapi naman. Subalit, kung magkamisay pinakikita naman niya, laksama ng bilang ng salapi, hindi pa rin gumagaling. Subalit, hindi pa rin siya makilala. At kung minsan naman napapatotohanan niya sa nagpakatapat, wala mang ginastos ni singkumbingi ang tawag, subalit napakita ng Ama, siyang buhay, siya ang galak. At yan ang pawang katotohanan, mga minamahal ko, na pinupunla, hinahasik, tinatanim sa inyo sa dakong ito. Sapagkat kayo'y lupa at kayo'y hinasikan, tinatamnan, upang sa gayon kayo ay mangaglago ang bawat binhi na sa inyo'y hinasik. Subalit ilan ang malalago at ilan ang nagsipagbunga na hindi nangalagas. Ilan ang nagsitubo sa matabang lupa? Ilan kaya naway mithiin nyo, isa kayo sa matabang lupa?
Kayong may takot sa Panginoon, maghintay kayo ng kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa kanya nang hindi kayo mapahamak. Kayong may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa kanya. At walang pagsalang tatanggap kayo ng gantimpala. Kung ang salita'y may pagkabula, di sinsana'y wala ng tao sa lupa. Nang dahil maliwanag na tinuran kay Abraham, pararamihin ko ang iyong lahi. Pupunuin ang daigdig, lalaganap sa sanlibutan. Hambing sa buhangin sa dagat, sa dalampasigan. May naubos na bang buhangin sa tabing dagat? Hambing sa tao. May mamatay, may nabubuhay. Nauubos ba kayong hambing sa buhangin na hindi katutupugan? At yan ang pawang katotohanan. Kung nababatid lamang ng tao ang katotohanan, hindi na mahirap paliwanagan. Subalit ilan nga ba ang may katotohanang nauunawaan, kaya ang hirap magpaliwanag ng totoo at nagpapakatotoo. Subalit hindi yan mahalaga, mga mahal, sapagkat ang pag-ikot ng Espiritu sa buong daigdig parang sinasala ang mga nilalang sa lupa. Kaya nga, ang napiling matimyas ay makikinabang at ang apa ay pagtitipu-tipunin at susunugin sa takdang panahon. Mga minamahal, sino nga ang kinahabagan niya ang kapwa niyang hindi siya kinahabagan? Sino nga ang nagmahal sa kapwa niyang hindi siya minahal? Sino ang dumamay sa kapwa niyang hindi siya dinamayan? At sinong kumilala sa Ama na hindi nadama na buhay siya? Mga minamahal ko, katotohanan ang tinuturan ko. Hanapin niyo ang kaloob at saliksikin niyo ang katotohanan. Wala na kayong maraming tanong, kayo mismo magsasabing buhay ang Diyos niyo. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umasa kayo sa Kanya. Pagpapalain niya kayo, pasasaganain, paliligayahin, magpakailanman. Yan ang pawang katotohanan. Kaya nga tinuran niya, ang buhay ay hambing sa gulong. Mahirap ka ngayon sa pag-usad ng panahon. Tulad ng nasisilayan ninyo kung saan man dako. May natatandaan na ba kayong ang tahanan ay barong-barong ng kapitbahay ninyo? Subalit umusad ang panahon, mas mataas pa sa tahanan mo. Yan ang pawang katotohanan ng walang pagkabulang salita. Na kung lilimin ng tao at susundin ng tao, sinong kumilala sa Ama na sagana ang kanyang pagpapala na di siya binahaginan at di siya nakatanggap ng galak at gantimpala? Mga minamahal, ang kailangan lamang pagsuko, pagiging tapat, pagiging marapat. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian, kayong ganap. Nekkarameneyahanam. 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 Hambing sa pagpapagawa ng tahanan. Una, ang matalinong may bakuran. Sinusukat niya ang kanyang tahanan kung saan niya ipupwesto at ilalagay para mayroon siyang maaliwalas na hardin sa harapan. Pinaghahandaan niya ang garahe kung doon niya ilalagay. Binibigyan niyang sukat ang bawat anggulo sa 4 na panig ng kanyang tahanan. At nakaplano kung ano ang yari ng buong kabahayan. Ito ay ang may salapi na nagpapatindig. Subalit ang wala, dinadaan sa utang, dugtong-dugtong ang tahanan. Ano ibig kong sabihin ngayon, mga minamahal ko? Sa dugtong-dugtong man na tahanan, pag nabuoy, bahay pa rin. Tahanan pa rin. Subalit ang malaking kaibahan nga lamang, yaong may boltong salaping hawak, na paganda niya ang kayarian. Ano ibig kong ituran? Mga minamahal ko, ganyan ang taong matalino na pinaghahandaan niya ang lahat sa kanya. Hindi lamang ang panglupa,
kundi ang para roon, sapagkat binabalangkas niya. Nagkakaroon diwa siya, nagkakaroon damdamin siya, na di ganang kanya, kundi ganang mula sa Ama. Kaya nang matapos, siya rin ang maligayang nagmamasid sa nakamtan niyang kagalakan. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. At anuman ang buhay mo dito sa lupa, hindi mo maaring sabihin, ayokong mamatay sapagkat sayang ang kayamanan ko, may iwan. Gusto ko nang mamatay sapagkat mahirap lamang ako, sapagkat walang nakababatid ng buhay niya, maliban ang may nagkaloob ng buhay. Kaya, ang nais at layon, pakilala ka sa Ama mo, kikilalanin kang higit na dapat ay makilala ka sa kalugod-lugod mong gawa para sa Kanya. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekarameniyahana, nekarameniyahana, nekarameniyahana. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, masaya, masarap na mahirap ang katulad sa gampanin namin. Ang may tinanguan sa Panginoon, dalawang klase po. Isang nagpapakatotoo at isang todo pasa lang. Kapag nakipagtotoo ka sa misyon mo, sa inata sa'yo, marami kang isusuko, marami kang iiwanan, marami kang tatalikdan, marami kang sasaalang-alang. Subalit sa kabila ng sinasaalang-alang mo, hindi lahat sa iyo'y tatanggap, makakaunawa at magagalak. Ngunit bakit? Bakit masaya ka pa rin naglilingkod? Sapagkat dumarata lang mensahe, sumisibol ang mensahe, na ito ang pinangungusap sa iyo, anak. Kung 10 ang gumusto at nahango mo ito, at ang 30'y umayaw sa iyo, sayang ang 10 ito. Nakinilala at nakilala ako, kaya't lumaban ka at ipakibaka ako. Buhay ba, Ama? Dumarata lang mensahe, anak. Kung lahat ng naglilingkod ay magiging marupok, sino ang sa akin na naging matapat? Kaya lumaban ka, anak. Subalit, kung bilang pagkatawang sisikal at iiral, at ang papasok sa iyo ay ito, ginawa mo na ang lahat, bandang huli, pinagtatawanan ka pa. Makalaban ka kaya kung bilang tao ka? At papasok pa ito, nako, bandang huli niya, sisising ka pa. Ginawa mo ng lahat, hirap at dusa. Nagpakahirap ka. Makakalaban ka pa kaya? Ngunit salamat sa Ama. Sa bawat pinagdaraanan na gayon, walang hinaingat daing kundi ito, Ama, kalooban mong maghari, wagang kalooban ko. Sino kayang lingkod ang magsasabing hindi siya nagkasakit? Sino kayang lingkod ang magsasabing hindi siya dumaan ng mga hirap? Lahat ng lingkod. Sapagkat dinadarang sa apoy, dinadalisay. Subalit, ang walang pangunawa at walang pagtanggap, naunawaan kaya ang mga pinagdaraanan o ang sarili lamang ang nakikita, yung hirap na pinagdaraanan. Mga minamahal, diyan papasok ngayon ang kung mahal mo ang kapwa mo, ang masakit sa iyo, huwag mong gawin sa kanya. Huwag ba, Ama? Kaya, sa dakong ito, magpakatotoo man ang mga nagtutungo rito o hindi, tuloy ang paglilingkod. Tuloy ang atas. Tuloy ang misyon. Sapagkat hindi namamatay ang nag-atas. Sapagkat hindi nawawala ang nag-atas. Sapagkat hindi mawawala ang nag-atas, kundi buhay sa bawat araw sa dakong ito. Kaya,
Ang sino mang nakikipagtotoo, nakikinabang, nagagalak, nasisiyahan, di man pisikal na nakamtan niya ay kagalingan. Ang espiritu niya ay sumigla, lumakas nagliwanag siya, at ang kaluluwa niya ay natubos ng ginawa niya. Buhay ba ang Ama? Kaya sa dakong ito, mula sa simula na tinindig ito, ang bawat araw, kung maunawaan lang ng tao ang hinahayag ng isang di nakikita, malaot madali, matututo rin ang mga nilalang. Buhay ba, Ama? Kaya sa inyo pong lahat, pagharian kayong ganap. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Kaya nga, yung mga marurupok, hindi nakapagtatagumpay, lalo't hinanap ang kaaliwan. Minsan po kasi may taong hinahanap yung kaaliwan sa kapwa niya, nagpapalipat-lipat siya ng kapwa niya, hinahanap niya yung kaligayahan sa kapwa niya, bigo naman siya lagi. Hanapin niyo po ang Diyos, hindi kayo mabibigo. Di po ba may mga taong pag nabigo sa pag-ibig, hahanap ng ibang pag-ibig? Hanap na naman ibang pag-ibig, hanap na naman ng ibang pag-ibig, kaya mayroong kumisa may nagaganon. Alam niyo po, kapag ang hinanap mong pag-ibig ay ang pag-ibig ng Ama, nako, panalo ka palagi. Buhay ba ang Ama? Kailan po kaya matututunan ng tao yan? Kailan po kaya mararamdaman ng tao yan? Palalim ng palalim, palawak ng palawak, subalit, paunlad ng paunlad, kapag ang Ama ang tinanggap. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Buhay po ba ang Diyos? Umango po tayo kay Marcos. Dumating si Jesus sa Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timoteo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag na kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik. Ngunit lalo pa siyang sumigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tawagin ninyo siya, at tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka, ipinatatawag kaniya. Iniwaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag. Ganito po, Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus. May ginamot ba ang Jesus? May itinapal ba? May ipinatak ba? O hinaplos man lamang ba? Wala. Kundi salitang, tumindig ka, magaling ka na, nang dahil sa iyong pananalig. Marami ang nagsasabing nananalig po ako, subalit ang kalooban ay may takot. Subalit itong bulag na ito, wala man siyang nakikita, sa salita lang tumindig at lumakad. Hindi niya sinabing, paano po ako titindig, kakapa-kapa nga ako. Hindi niya sinabing, wala nga po ako makikita, paano ako lalakad. Kundi tumindig at lumakad. Hindi niya alam kung siya'y tutumba o siya'y madadapa. Yan ang totoong pananalig.
Yan ang tapat na pananampalataya. Sa kabila man ng taglayang sakit, naniniwala't nananalig hanggang sa nakakamit na di niya namamalayan. At yan ang pawang katotohanan. Sa dakong ito, walang Dr. Constancia Sanchez. Sa dakong ito, walang Dr. Minerva Sanchez, Pedro Sanchez, o sino ka ba? Tao, wala. Sa dakong ito, kung hindi sa dakong ito itinindig, wala kayo rito. At sa dakong ito, hindi taong nagtindig upang gamutin kayo. Kaya't kung nagtitiwala kayo sa salita, kayo ay tatanggap na maliwanag, mga anak. At kung nililimin ninyo ang bawat tinuturan ko sa inyo, maliwanag ding hindi tao ang nangungusap sa inyo. Subalit nang dahil ang mata ninyo'y tao ang nakikita, tao pinananaligan, tao ang hinahanap ng pagmamahal, tao ang hinahaplos, tao ang inimithin niyong hawakan. Subalit ang salita'y ayaw niyong tanggapin. Ang salita'y ayaw niyong purihin. Ang salita'y ayaw niyong limiin. Ang salita'y ayaw niyong unawain. Ang nais niyo'y sikuntsing. Mga mahal, matulad nawa kayo sa isang bulag. Anak ni David, mahabag na po kayo sa akin. Mga minamahal, katotohanan ng aking tinuturan. Maliwanag na pinabigkas ko kay Constancia sa bibig niya, kung ang bundok kayang tibagin. Si Kunching ganang tao'y hindi niya ito masasambit, sapagkat si Kunching bilang tao'y walang nabasa na gayong salita. Subalit idinatal, pinahayag sa inyong harapan, upang kayo'y magtibay at manalig. Kung magtitiwala kayo, may magaganap sa buhay nyo. Subalit, gaano kalalim ang sukat na nasukat sa inyo? Mayroon bang gatipaman lang ang lalim ng pagtitiwala ninyo? Mga mahal, manapa ang nagaganap sa dakong ito, ang gumagaling nasisiyahan ngaraw bilang tao, ngaraw, ngunit pagkatapos, ang kanyang kasiyahang yaon, hindi mo makikitang totoo. Kinalimutan na ang kanyang manggagamo. Hindi si Kunching, kundi ang di nyo nakikita. Paano kayo lalalim? Paano kayo uunlad? Paano kayo lalawak sa pangunawa, mga anak? Samantalang kaya lamang kayo naririto, ang hanap nyo'y kagalingan ng katawan. Subalit ang salita ko'y ayaw ninyong tanggapin. Ayaw ninyong pagnilayan, sapagkat ayaw ninyong magbagong buhay. Yan ang tao. Ang nais ay pakinabang, subalit ang pagbabago'y ayaw tupdin. Mahirap para sa inyo ang magpakabuti, sapagkat ito ang inyong nasa sanlibutan. Subalit magkaiba tayo ng pagnanasa. Ang nasa ko'y pangkaharian na dapat nyong tunguhan. Sa pinaghandaan, kayo'y makapiling at makatahan. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay nagliwanag, sapagkat walang nauna na di mahuhuli, at walang nahuli na di mauuna. Dakilang Ama ko, pawang katotohanan ang bawat inulat mo. Dit ka man nakikita, dit man ikaw bumababa na hayag at tuwiran, maliwanag mong tinuturan ang sayo'y nasa. Subalit, bingit bulag ang mga anak mo sa katotohanan. Ang mga hindi makadama sa pagkilala sa iyo, at ang pag-ibig mo ay patay sa damdamin, kaya't di makita ang kahiwagaan mo. Ne karameneyahanam, ne karameneyahanam, ne karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos?
Buhay nga po ba talaga ang Diyos? Sa dako pong ito, iba't iba ang mga karamdaman nyo. Sa pagmamahal sa inyo at pagnanasang kayo ay magsigaling, pakikipagsapalaran na baka sakaling sa bawat araw na pakikinig nyo ng mensahe ay matuto kayo at mabuksan kayo, kaya may sinasabihan, mag-siyap ka. Subalit pakikilaban at pakikibaka rin po na lalo na yung mga pinatitira dyan sa may nagpapatira sa kapitbahay, may nagpapatira. At alam nyo po, sino nga po bang tao, sino po bang may tahanan na gusto ay may kasamang may sakit? Wala po, di po ba? Kaya dapat lahat ng tinatahanan ninyo at pumapayag sa inyong kayo ay tumira, magpasalamat kayo at alalahanin nyo rin sila. Alalahanin nyo yung pananahimik nila ay nagugulo dahil sa pakikisuyo ninyo, dahil sa pagtanggap sa inyo. Subalit alam nyo po ba, kung minsan nagmagandang loob ka pa, nagmagandang loob ka na, pag lumisan yung tumira sa iyo, may kukwento pa, yung tinirhan ko naman ganun ganyan, ganito at ganon. Paano kayong pagpapalain? Ang nakita nyo, yung kapitasan ng tinirhan nyo, hindi yung pagmamagandang loob na kayo'y patirahin. Buhay ba nga ma? Kaya po kunching, ba't alam mo? May malilihim po ba sa Diyos? Ha? O sige, kayo, gusto ba ninyo may nakatira sa inyong mga tahanan na may sakit? Di? Diba? Kahirap kaya? At lalo na kung di mo kaano-ano? Kung wala kang damdaming may pag-ibig kay Kristo, hindi mo magagawa na tumanggap ng may sakit. Lalo na kung maselan ka. Tama ba ga? Subalit, sa dakong ito, pinadadama sa inyong pagmamahal, pinakikita sa inyong pagmamahal, magpasalamat man lang sana sa mga lagad na, Kaps, salamat sa pagbubuhat mo. Yung iba, suplada pa, sasabihin pa, ha? Dito mo ako hawakan, Eka. Pasalamat kayo, may nag-aaruga sa inyo. Binabayaran ba sila? Huwag po kayo masasaktan, katotohanan lang ang sinasabi sa inyo. Ano po? Babanyusan doon. Aray, Eka, mainit. Bakit? Babanlian ka ba? Pagkatapos, ikukwento, pinagbanyos naman Eka sa akin doon, napakalamig. Pinagbanyos naman Eka doon sa akin, napapaso. Nabakbak babalat mo? Mga mahal, ganyan ang tao. Hindi nakikita yung sakripisyo ng kapwa niya, ang nakikita yung kanya. Kaya kung bilang tao, walang magsasakripisyo sa inyo. Kung hindi nakikinabang, siguro magsasakripisyo kung yumayaman. Subalit walang yaman kayong binibigay. Kaya pag-ibig ang katotohanan. Buhay ba nga ma? At pakatandaan po ninyo, kung magsusuri lang totoo kayo at mabubukas ang diwa nyo, pinakikitang maliwanag ng Kristo ang pag-ibig. Subalit, nararamdaman nyo ba? O nagchichismisan pa? Eka, ano na ba naramdaman mo? Sa akin, wala pa eh. Kala nyo ba, hindi ko alam lahat yan? Ano, Eka, ang nabago? Wala pa, Eka. Babalik ka pa ba? Ewan ko lang. Ikaw ba? Ako babalik kasi nasisiyahan ako eh. Bakit? Masarap ang mensahe. Ikaw, hindi ko naintindihan eh. Akala nyo ba, hindi kayo nagbabasa lahat ng Kristo? Hindi natatarok ang damdamin nyo? Pakatandaan po ninyo kung kunching na kunching hindi haharap sa inyo. Ano ibibigay sa inyo? Baka sabihin, umuwi ka na, baka mamatay ka dito. Tama ba ka? Pag may nakita pang alagad, ba't naman ganun yung alagad na yun? Hindi naman niya kilala yan. Inuurirat pa ang buhay. Yung bang alagad na yun, ano ba yung buhay? Yung alagad ba na yun, ano ba? Siya po kunching ba, paano kumakain? Mga mahal, pumunta kayo rito, nagsitungo kayo rito, hindi para kayo mag-urirat ng buhay ng may buhay.
kundi kayo'y pumarito para hanapin yung kagalingan. At kung ito ay kakamti ninyo'y masisiyahan kayo. At kung gumaling kayo, hindi tao nagpagaling. Kaya makilala nyo ang hiwaga ng Ama sa buhay nyo. O tao, kung di ko sasambitin ang totoo, para tayong naglolokohan. Kung hindi ko kayo tatapatin, para tayong hindi makatotohanan. Subalit dahil totoo sinasambit ko, magnilay kayo. Sapagkat kung tao, hindi kayo pagbabatahan. Sinong taong dumulog sa magdamag para sa kapwa niya? Wala! Ang Espiritu lamang na naghahari sa katawan ng tao. Kaya pilit at pwersang bababangunin para idulog ang kapwa niya. At ikaw naman na nagpapasarap sa pagtulog, hindi mo naapuhap, nagpapakahirap, ang sayo ay nagdudulog. At pagkatapos, sasabihin mo pa, ba't di pa po ako magaling? Mga mahal, hindi doktor ang pinuntahan nyo na nag-aral. Kung tinuturing yung dakilang manggagamot ang tinutunguhan nyo, makiisa kayo sa sakripisyo ng kabanalan. Kilalanin nyo ang katotohanan. Magbukas sa inyo ang salita at magising kayo sa mga aral. Doon, mapapatotohanan nyo, tinanggap nyo ang Diyos nyo, nakilala nyo ang Ama nyo, at nasa puso't isip ninyo. Mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Tandaan ninyo, magalit man kayo kay Apo Kunching sa araw at oras na ito, siya'y gagamitin ko pa rin. May ibabalik akong iba. May patutunguhin akong iba. Subalit kayo na nagalit, kumusta ang kaluluwa nyo? Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang inyong kasiyahan, matuto kayo sa katotohanan. Sa pagkatanda kong ito, ay hindi kabanalan lamang ang nais na matutunan sa inyo ng kapwa nyo nakikipagtotoo, kaya ang katotohanan ay patuloy na ibababa at ipasisilay sa lupa. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Alam niyo po, 1:30 na ako natulog. Di ako nag-vigil. Sabi ko para makatulog. Subalit, alam na ilab ko po na bilang tao na stress ako dahil ihi ako ng ihi. Ihi ako ng ihi. Bakit po? Pinagmamakaawa ko na itong mga nakatira dito na gumaling na. Sabi ko, Panginoon, kung bilang tao, ayoko na yun. Ayoko na yun. Ayoko na rin yung isa. Pauwiin mo na sa kanila. Sapagkat, ang hirap. Totoo po, mahirap. Ginagawa mo na yung mabuti. May nagsasabi pa, ay, ba't di dalhin sa ospital? Abay, wala naman po pinipigilan sa inyo kahit isa. Lahat kayo magpunta ng ospital, sulong. Walang sinasabi sa inyong wag. Ano po? Pero alam niyo po, sa isip at damdamin, nagtatala ang Ama para maipakita siyang hiwaga sa mga nagpakatapat sa Kanya. Katulad mo, ang dami mo na rin kakadoktor. Hindi ka pa rin magaling, ano? Oh. Paano sasabihin ng tao na kaya yabang ng tao? Sasabihin, doktor, walang baling sabihin na kahit sa harapan ni Apo Kunching, sasabihin, ba't di na lang pa doktor? Parang sampal sa buwan, ano? Ang minamahal, ano man ang sabihin ninyo, mula sa simula, si Apo Kunching pa rin ito. Kung di ko patatapangin si Apo Kunching, lugmok na.
Iniiwan ng pamilya para sa inyo pagkatapos idodapa ko siya? No, 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 no. Sabi nga, no regret, no surrender. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, paano mapapakilala ang Ama kung walang magpapakilala? At sino magpapakilala kung lahat ng tao'y isip damdaming tao? Kaya kailangan may espiritu ng katotohanan para pakilala ang Ama ng buhay nyo. Buhay ba ang Ama? Pag nandito parang mga santo't santa, ang babait, ang aamo, subukan mong lumabas lang ng sandali na kapag mumura na. Huwag po kayong magagalit. Huwag po kayong magdarandam. Yan ba ang nais nyong ipakita at ipakilala sa Ama nyong di nakikita? Magpakilala kayo sa Kanya at ibibigay niya ang nagdusa, hahanguin niya. Maliwanag ang narinig nyo. Ang nagpakatutoy may gantimpala sa Kanya. Ang nagdusa't naghirap ay hahanguin niya. Ang gusto ng tao, pasarap. Pahirap naman sa kapwa niya. Buhay ba ang Ama? Sa oras na ito, ang mga naglilingkod na iba sa inyo'y puyat. Anong oras nagsigising? Nagbiyahe, balikan. Pagkatapos kayo'y hinarap. Kung magbibilang tao, sasabihin, ay, nakaganap na kami kanina, Apo, patulugin mo kami. Ay, Ama, naglingkod na ako kanina sa'yo, tutulog na ako. Kumusta kayo? Subalit ilan ang nagsasabing, dahil sa'yo, Kristo, tutupad ako. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. At patototohanan naman ng pinaging dapat nyong katapatan ay binigay kung sinong sinukuan ninyo. Magpakatotoo muna kayo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sasabihin ng iba, ayaw kong mangusap yan siya po kung ching derechahan. Hindi siya si Kristo kung hindi siya diretsahan. Hindi espiritu ng katotohanan kundi sasambitin ng totoo. Espiritu ng kalokohan at espiritu ng panguuto. Subalit ang espiritu ng katotohanan, kung totoo ka, tatanggap ka. Kung di ka totoo, magagalit ka. Tao ang umiral sa inyo. Kaya walang pagbabago. Kahit utuin mo ang kapwa mo, ang Ama mo'y di mo mauuto. Subalit, pag hindi mo inutusi at nakipagtotoo ka, ikaw na anak niya ay aaliwin niya. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ang aking tinuturan. Sinong magulang ang mapang-uto? Ang magulang ay nagtutuwid. Ang totoong magulang ay nagtatama. Ang totoong magulang ay di nagsasawa. Ang totoong magulang ay dapat at marapat. At yan ang Ama ninyo na pinakikilala ko, na di ganang bibig ng tao ang nagbubuka, kundi ganang bibig ang binuka para ibahayag ang totoo. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't kung kinikilala nyo ang may pahiram ng buhay nyo, sasabihin nyo, Ama ko, patawarin nyo po ako. At sa pagpapatawad niya sa iyo, may kikislot sa damdamin mo kung katapatan magagala ang puso mo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos?
Buhay nga po ba ang Diyos? Dahil buhay po ang Diyos, ano po ngayon ang gusto ninyo? Dahil buhay ang Diyos, humiling na kayo sa Kanya. Oh. Ganito lamang po ang sikreto dyan. Panginoon ko at Diyos ko, sinusuko ko sa iyo ang buhay ko. Pangunahan mo ako at pagharian mo. Ipabatid mo ang dapat gawin ko. Sa damdamin ko'y itala mo ang pag-ibig mo at sa isip ko'y mabukas ang mga salita mo. Amen. Pagkatapos nun, kikilos na siya. Hindi yung, Panginoon, aray ko, kailan mo pa ako pagagalingin? Sinuko ko na nga lahat. Ano pa ba gusto mo sa akin? Wala pa man kayo nagawang mabuti. Hindi pa kayo nakakagawa. Wala pa kayo nagagawa. Sinabi nyo lang sumusuko. Bibig pa lang ang kumilos, wala pa sa gawa. Ang may gawa, nakita ng Ama, sinuko mo, kaya kahit may masakit, hindi ka na maka-aray. Bakit po? Akala nyo ba pag may hinaplos si Apo Kunching, hindi nakakaramdam ng sakit nyo? Pero nagsabi ba sa inyo, Panginoon, ba't naman pinahirapan mo ako? Ginamot mo yun, tapos ako bibigyan mo ng ganito. At ang Kristo hindi nagsabi, ibinaba mo ako dito! Para ba ako pagdusahin mo? Ayaw na kitang ama mo. Ama ko pala. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, anong ginawa ng Ama? Ibinalik kung saan nagmula at ang iniwanan naman sa lupa na itatap sa mga kumilala at nakatanggap ang nakakilala. Buhay ba Ama? Ngayon, ayaw nyo bang masabi na isa kayo sa nakakilala at nakatanggap? Kung ayaw nyo, sayang ang buhay nyo. Kung ginusto nyo, sigurado may pakinabang kayo. Kaya, ulitin natin, unawain nyong mabuti ang tinuran. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umasa kayo sa Kanya. Pagpapalain niya kayo, pasasaganain at paliligayahin, magpakailanman. Sabi mo, sumuko ka. Habang hindi ka napapalakad, huwag kang magsasawa. Tama ba ga? Sabi mo, sumuko ka. Habang hindi naayos ang isip mo, huwag kang sasawa. Sabi mo, sumuko ka. Habang hindi malakas ang katawan mo, huwag kang magsasawa. Kaya ang hirap sa tao, isang linggong mabuti, isang linggo hindi na. Buhay ba, Ama? Kung ganyan ang pag-iisip na binigay kay Apo Kunching, wala kayo ngayon dito. Wala ang mga alagad. Sapagkat hindi puro sarap ang tinanggap ni Apo Kunching. Subalit, pinatotohanan lamang sa inyo, ang pinatibay ay tumibay, at ang nagpakatibay ay nagtagumpay. Mga minamahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Kung nais mong magtagumpay, amay tanggapin mo sa buhay. Kung nais mong lumigaya, huwag mo siya ipaparam sa isipan. Kung nais mong maging galak sa puso mo sa tuwina, ikintal mo pag-ibig niya. At kung nais mong sa Kanya, huwag kang magkakasala. Kahirap naman Apo Kunching na di magkasala. Sadyang hindi ka pwedeng banal na pagdaka. Subalit kung anak ka ng Ama, ikaw ang lalayo sa kasalanan bilang anak niya. O tao, mahal ko kayo. Kaya nga maliwanag, magbulag-bulagan ka, magbingi-bingihin ka, bingi-bingihan, magpatay-patayan ka sa kasalanan, subalit sa katotohanan, maging mulat ang mata mo,
maging malakas ang tenga mo, at maging buhay ang pandama mo. Tao, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainong kapayapaan, pagharian tayo. Ay, buhay po ba ang Diyos? O, anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Yun. Anong pangalan nun? Nako, napalayo na lalo. Kaya, pagtiyagaan mo hanggang sa magpasalamat ka, di ka na komatos. Oh, wow. Kumusta po? Ha? O, tayo ka nga. Kaya nga sabi ko, tumayo ka ngayon po. O, ikaw? Ang gustong gumaling, hindi isip ng isip. Ang gustong gumaling, hindi maraming hinahanap. Ang gustong gumaling, ang Diyos lang ang kilingan niya. Ano? Ano? Tandaan po ninyo. Tayo. Bitawan mo siya. Tumukod ka sa bawat dulo. Yan, o. Oh. Kaya alam nyo po, lalo na yung edad mo na yan, kung bata ka lang yan nakakakamot sa ulo. Ang hirap matanda na, gusto ano po, magbalik muna kayo sa bata para mabilis kayong gumaling. Buhay po ba ang Diyos? O, kumusta ka na? Dapat mabuti na, ano? Di kayo po. Hoy. O, upo na. Nako, mahina ang loob. Yan. Nako po. Kasi po yung katawan mo pag mabigat, ano? O, sige. Si Juan Bautista po, ang kinain niya noon, tikbalang. Ano ba yun? Balang, hindi tikbalang ha. Balang at saka pulot-pukyutan lang po. Ba't nabuhay siya? Po? Alam niyo po, kung minsan pag nilaya niyo yung mga kinakain niyo, ano? Ako po, bilang po kunching, hiniling ko sa Panginoon, ibalik niya yung nung una niya akong hinirang. Ang kinakain ko lang ay saba ng saging, tubig, tinapay. Ngayon sa kakaaya sa akin, nagiging matakaw na rin ako sabi ko, Panginoon, patawad po. Ibalik mo po yung masarap yung may panlasa, pero naging ganyan kang kain. Alam niyo po, nasa Biblia din yan. Teka nga't mabasa sa inyo ang katakawan. Ay, naku, pag-ibig. Pag-ibig. Tingnan muna natin ang may takot sa Panginoon. Ang may takot sa Panginoon ay napasusupil sa Kanya. At ang gumigising na maaga upang manalangin ay pinagpapala niya. May tatanong po ba kayo? Anong oras po kayo matulog? Masakit ko buntok. Hindi ko nakakatulog. Paano ka makakatulog? Isip ka ng isip. Pag naman natulog ng alas 12, gigising alas 10. Ilang oras ka natulog? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 oras. Pagising, nalalata ka ako. Ba't di ka man lalata? Sumobra ka sa tulog. Buhay po ba, Diyos? Alam niyo po, magseryoso tayo ng kaunti. Kailangan po ang tao
hindi lamang nag-iisip kung paano magkakapera, nag-iisip kung paano yayaman baga, nag-iisip kung paano kakainin mamaya, kung anong pag-aalmusal. Ang tao gabi pa lang, pinaplano niya na yung kakainin niya sa baghapon bukas eh. Ano kaya ka-almusal ko bukas? Ano kaya ka-tatanghalian ko bukas? Ano kaya ka-panghahapunan ko bukas? Kaya pag nagising, kung mayaman, hoy Eka, ano luluto mo? Ganito po Eka, ganito, ganito, ganito. Maraming luluto eh. Yung kanilang cook. Ay yung mga walang iluluto. Ano Eka pagkain? De Eka, nagtatanong ka pa. De yung kinain natin kaninang umaga hanggang mamayang gabi. Ba't buhay pa rin? Ha? Ito minamahal. Pag-aralan po ninyo ha. Ba't yung mga namumulot sa basura? Ang kinakain nila ay mga panis. Bakit hindi namamatay? Pag-aaralan nyo po, no? Kung minsan sasabihin ng, ay, kaya ka nagkasakit yan ay sa sobrang pagkain. Alam nyo po, sa sobra ng pagkain, nakalimot pa sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Tingnan nyo po yung mga kinukulang sa pagkain, kahit kulang sa Diyos ay hindi nagkakasakit. Kasi kulang sila sa pangunawa. Buhay po ba ang Diyos? Ay, nako, mapakahirap pong magkwento. Hindi kayang abutin ng tao. Pero alam nyo po ba, para maunawaan ninyo, lumapit kayo sa Diyos. Lumapit ka sa Kanya at ituturo niya ang tama at marapat. Bilang sa nga po kunching po, mahirap na masarap ang may natutunan. Kapag ka mayroong kang pinagsasabihan, wag ka munang kakain niyan ha. Sabi tingin sa'yo, ano pa kakainin ko, Eka? Ay po ba, Diyos? Mahirap na masarap ang isa nga po kunching. Pag sinabi mo yung, dapat wag ka munang sasabihin, opo, pero pag talikod mo, bakit ba, Eka? Mga kapatid, tandaan po ninyo, ang nagpapakatotoo, kutsain man ang kapwa niya, natatawa pa rin. May magalit man, natatawa pa rin. Hawakin man, natatawa pa rin. Ayawan man, masaya pa rin. Subalit yung nanghahamak, humuhusga, nagagalit, siya ang napapahama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, meron po bang nalulugi sa nagpapakatotoo sa Diyos? Wala. Subalit sa taong nanloloko sa Diyos, siya ang natatalo. Siya ang nalulugi. Sasabihin mo, mabait po ako, hindi ka naman mabait. Sasabihin mo, nagsisi na po ako, hindi ka naman nagbabago. Sasabihin mo, ay, ginawa ko yan, pero hindi pala. Sapagkat ang Ama, may mata, may tenga. Nasaan po Apo Kunching? Siguro nasa tabi mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Kaya nga, manapay, ganito ang gawin mo. Kung may nararamdaman ka, Diyos ko, tama ko. Ang katawan kong ito ay bigay mo. Ang buhay ko'y mula sa iyo. Bahala na po kayo. Tulungan niyo po ako. Kung ako lamang wala akong katalinuhan at wala akong karunungan, kung ako lamang po hindi ko po kaya sapagkat ako'y tao lamang. Subalit ang Espiritu mo, ibahagi niyo po sa akin nang mayroon akong lakas para tutulan ko, labanan ko ang di dapat na gagawin ko para sa iyo, pananaw at pandinig, Ama ko. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa hindi mo namamalayan, para ka nag-aalkansya. Piso-piso lang, barya-barya nang naipon sa lapirin. Ganyan ang pag-ipon ng kabutihan. Sa hindi mo namamalayan, nakapupuno ka ng alkansya mo. Nang buksan mo'y nagalak ka, ang dami mo palang naipon, papiso-piso lang. Ganyan, mga minamahal ko. Bawat araw, magsumakit, magsumikap kang maghulog ng kabutihan, gumawa ng kabutihan, at ikaw ang makikinabang. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Kaya sa inyong lahat, manalig kayo.
ang Kristo'y dakilang manggagamot nyo. Manalig ka, ika'y anak ng Ama. Magtiwala ka, namnamin mo ang mga aral niya. Ang bawat araw na sa'yo'y binigay at pahiram, may Lunes hanggang Linggo upang gawin mo ang mabuti. Alin kayang araw ang pinipili mo pa? Mayroong 12 buwan ang isang taon. Nakabuo ka kaya ng 1 buwan man lang? Kung nakabuo ka na ng kabutihan, ng 1 buwan na lumipas na di mo alam, magagawa mo rin ang maging 2 buwan, hanggang sa maging 12 buwan, na bawat araw na ika'y nabubuhay. Taon-taon ikaw ay nakapag-iipon na. Kaya't huwag mong i-release, huwag mong i-withdraw. Patuloy ka lamang na maghulog ng maghulog. Di ka man magkaroon ng interes tulad ng salapi mo sa bangko, subalit masigit sa salapi ang interes nito. Pagkat kapag kinilala mo ang bubuhay ng higit na mabuti sa iyo, ang magpapalago ng isip mo, magpapalawak ng pangunawa mo, magtitigib ng galak ng puso mo, magpapalakas ng pananalig mo, lalago ng lalago ang pagtitiwala mo sa hindi mo namamalayan. Ang dami mo na palang natitipon. Bandang huli, umaapaw na. Siyang-siya ka na. Hindi ka na maubusan. Sapagkat naibak mo na ang lahat ng marapat. Ang Ama mo ay di mo na mawala sa isipan. Mga mahal, ganyan lamang ang buhay. Huwag lamang salapi ang tipunin ninyo. Huwag lamang bagay ang mithiin ninyong kamtan. Huwag lamang kalusugan ng katawan ang naisin ninyo, kundi ang lumakas ang inyong espiritu, ang magliwanag kayo, ang gumaling ang kaluluwa nyo, ang manahan ang espiritu ng Ama sa inyo, at makapamuhay kayo ng naayon sa Kanya, nakalugod-lugod sa pananaw niya, nakarapat-dapat na mga anak niya kayo. Kaya't masasabi mong, buhay sa tuwina ang Ama ko, inaruga niya ako. Buhay ba ang Ama? Kaya may bukas pa. Apo Conching, huli ka nang dumating tapos wala na namang bendisyon. Hindi ba benedisyon na kayo kanina pa? Sa inyong buhay at tanggapin ang Diyos na sa inyo'y buhay. May biyaya siya dito sa lupa na kailanman di magkukulang, di mawawala. Kaya ikaw na anak niya, magtibay ka, manalig ka, magsumakit ka, natanggapin mo ay siya. Buhay po ba ang Diyos? Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo,
Magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib ng liwanag ang bawat isa sa inyo, ang asin na bahagi ng amay maging panlasa nyo. Ang liwanag na tinanggap nyo'y huwag nyong pahintulutang mga pundi o mamatay. Ang pag-ibig na kinintal niya sa inyo'y damhin nyong tuwiran. Ang pag-asa'y huwag nyong iaalis kailanpaman, sapagkat siya ay buhay. Pagpalain kayong ganap. Pwede po ba bukas na lang? Mayroon po kasi kung kakausapin ng oras na. Oh, exactly. Tsaka, oh, gusto nyo magbendisyon? Mga minamahal. O, sige po. Bendisyon wala. Po, taas ang kamay ng may bendisyon, may gustong may bendisyon. Naku, gaya-gaya. Yung iba sabi, itaas po ang kamay ng may gustong magbendisyon. Sige, magbendisyon na po kayo. Ang sabi ko po, itaas ang kamay ng may gustong magbendisyon. Kaganda ng tanong. Sana po nilimin nyo. Ang sabi ko kung ganito, sinong may gusto na may bendisyon? Aba, ayun, maganda yon. Pero yung sinong gustong magbendisyon? Marami pala. Magbendisyon na kayo. Sige. Buhay pa lang, Diyos. Alam nyo po, masaya naman ang buhay kahit walang bendisyon, ano? Di po ba bukas na lang talaga? Ano po? Kasi po, parang inahatak ang mata ko, May kakausapin po ako na tatawag sa akin na napaka-importante at mahal. Total naman ay naibigay ko na yung para sa inyo. Yun naman para sa kanya ang ibibigay ko. At pagkatapos po noon ay para mamaya ay ebis ngayon, ano?